What's up mga brothers on the wheels? Today's episode, pag-uusapan natin ang Venture Series ng FKN Motorcycle Philippines. Alam natin, ang Venture Series ng FKN mga brothers ay mga adventure e-scooter na magkakaiba ang forma, specs and features. Pero bago tayo pagpatuloy mga brothers sa mga nais suporta ng ating YouTube channel, sa mga solid natin na brothers, ay huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, i-like nyo na po ang ating episode at i-share nyo na rin. Dahil dyan, salamat na agad. Kaya let's go! Ang pinaka-affordable na ma-offer ng FKN pagdating sa Venture Series nila mga brothers ay itong Venture 150 standard version. Bali, dalawang version ang meron yan mga brothers. Isang naka-mags at itong naka-spoke wheel na kung tawagin nila is Venture 150 plus standard. Mga brothers, kahit standard version nito, naka-dual channel ABS naman ang kanyang features or safety pagdating sa mga preno. It means, naka-disc brake ang harap at likod niyan. Syempre pa mga brothers, naka-spoke wheel na rin ito mga brothers na makikita nyo sa mga high-end adventure katulad ng mga BMW GS. Ang kagandahan pa rito mga brothers, naka-tubeless na rin ang mga goma nito na dual sports branded by CST. At syempre, sigurado tayo na maganda ang performance nito pagka dinadaanan natin sa off-road na daanan. Mapapansin nyo rito sa harapan mga brothers, pagka titignan nyo ang forma niya, talaga namang napaka-rugged niya. Especially kung enthusiast ka sa mga adventure scooter. No? Ma-appreciate mo ang mga curves, hulma at angguluhan itong Venture 150 Plus ng FKM. Meron tayo dito nga clear na adjustable na windscreen sa harapan. At pagbaba mga brothers, makikita nyo dyan yung kanyang alakilay na galit na daytime running lights, diba? Tapos yung kanyang quad projector LED na headlight mga brothers. Aba, napakalakas ng bato niyan na na-test ride natin yan. Dalawang low beam at dalawang high beam. Ang kagandahan pa rito, provision itong lagyan ng camera, makikita nyo naman dyan. At yung winglet niya na parang tuka dito, yan yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa kanyang front design. Going dito sa kanyang front suspension mga brothers, naka-telescopic pa ito. Ang kagandahan, ang ginawa dyan ng FKN mga brothers, nilagyan nila ng protective boots o fork boots para hindi basta-basta pasukin ng dumi, putik o lupa ang ating tinidor dito sa harapan na magkukos ng pagkasira ng ating fork seal, no mga brothers. Dito sa harap mga brothers, meron itong tire size na 100 by 80 at 14 inches na wheel mags o rim set. Alright. Nakadesign ng scooter na ito mga brothers para sa mga long ride, kaya naman ang kanyang grab bar dito sa likod ay provision ng lagyan ng top box. Ibig sabihin mga brothers, pag binila nyo siya ng mga universal top box, especially ito makukuha yung libreng top box from SEC, i-plug and play na po siya, meaning ikakabit nyo na lang po. Meron tayo ritong magandang pagkakadesign ng LED na taillight niya, no? Letter B po yan na nagre-represent na isa po itong Venture Series ng FKM. Syempre pa mga brothers, ang ating turn lights dito is naka-external po na pinaiilaw na rin ng LED, habang meron pong sariling ilaw ang plaka at reflector dito sa likod. At provision na rin po yan lagyan ng camera, makikita nyo naman may abang na siya. Going dito sa kanyang rear suspension, aba, napaka-special na kanyang rear suspension dito dahil naka-sub tank na ito. So mas maganda ang performance nito pagka dinadaan natin siya sa mga uneven roads o off-road. Ang kagandahan pa rito mga brothers, naka-snorkel po ang kanyang air filter. So meaning mga brothers, kahit malusong ito sa mga matataas na baha, hindi po basta-basta titirik ang scooter na ito. Especially yung kanyang muffler, hindi basta-basta papasukin ng tubig dahil po naka-upright position na po yan, no? Dito sa likod mga brothers, meron tayong tire size na 130 by 70 at 13 inches wheel mags. Of course, naka-tubeless na rin ito at naka-spoke wheel pa ang setup niyan. Mahaba yung kanyang tire hugger mga brothers, kaya naman hindi ito basta-basta marurumihan ang mga components at underneath nitong e-scooter na ito.
Okay mga brothers, mag-bike fitting na tayo dito sa Venture 150 Standard Plus, no? For the reference mga brothers, 5'4" in height lang po ako at naka-boots tayo ng stitch sole kaya naman mataas-taas ng konti ang ating height. At may reach lang po ang braso natin ng 20 inches lang, maiksi lang po at meron lang tayong bigat na 53 kilogram. So ganyan po ang itsura pag nakasakay na po dito sa scooter na ito. For the seat height mga brothers, may taas lang po ang seat height niya ng 780 mm. Makikita nyo naman dyan na hindi naman ako ganong katingkayad at halos lumalapat na ang aking dalawang paa. Ang kagandahan pa rito mga brothers, ang ground clearance niya is above minimum po na tumataas ng 165 mm. At pagdating naman sa ating total weight mga brothers, tumitimbang ito ng 155 kilogram, no? Ang ating riding position dito mga brothers, I can tell na very comfort po. Upright po tayo dito. Maganda yung setup ng manibela sa akin. Maganda yung pagkakalus ng aking braso dito. At pagdating sa upuan mga brothers, malapad po ito. Kahit mga malalaking build po kayo dito, kaya pong accommodate ng scooter na ito. Especially yung ating mga back ride. Kaya sa bike fitting mga brothers, siguradong magugustuhan nyo yan at malaki rin ang kanyang turn radius pagdating sa manibela at napakaangas nga ng handlebar nito na naka-naked ang setup. Okay mga brothers, dumako na tayo dito sa pinaka-handlebar nitong motor na ito. Naka-naked style nga ang kanyang handlebar dahil isa nga itong adventure scooter. At dyan sa gitna makikita nyo merong proud ownership emblem ang FKM. Naka-ordinary switches lang naman ito mga brothers, kaya take note, huwag nyo po masyadong paaarawan ang motor na ito para hindi mag-fade ang kanyang mga switches. Nandito pa rin ang original trademark ng FKM pagdating sa mga brake lever nila. Yan po yung adjustable na into 4 level. At ang ating stock dito na handle grip kakasya po sa mga large at extra large na kamao. At samahan pa yan ng chrome style na N-bar na bakal. Meron tayo itong standard na side mirror at payo ko lang wag na kayo magpalit dahil maganda po ang pagkakalente nito. At syempre pa mga brothers, makikita na rin natin sa gitna ang digital meter nito. Malaki-laki yung kanyang screen na merong buttons ng select and adjustment. Sa mga indicators mga brothers, meron tayo dyan sa left and right, ABS, high beam indicator at syempre pa yung kanyang wireless key indicator. Dito naman sa kanan, engine check, stop start system at syempre yung kanyang neutral pag naka-stand po yung motor siklo, no? Dito sa gitna mga brothers, makikita natin na meron tayo ditong RPM, yung environment temperature niya po, clock at yung kanyang speed meter. Samahan na rin dyan yung kanyang trip at yung total odometer mo. Fuel meter nandito sa kaliwa at ang engine temperature naman is nandito sa kanan. So yung mga essential na meter po ang makikita natin dito sa scooter na ito. Going sa baba mga brothers, nandyan po yung kanyang USB charging port at ito po naka-smart key system na rin kahit standard version lang po itong motorsiklong ito. Meron tayo ritong lug compartment mga brothers dyan sa kaliwa. At syempre pa pagbaba pa natin makikita na natin ang kanyang malaking tangke na pumapalo po ng 9.3 liters at may claim po rito ang FKM at ako rin po, isa na rin po sa mga naka long ride ng motorsiklo nito na umaabot po ng around 39 to 43 kilometers per liter ang fuel consumption niya na magdidepende po yan sa bigat nyo, riding behavior nyo at sa mga road condition po na daraanan nyo sa kalye. Going naman dito mga brothers sa kanyang underseat, maaari pong mag-fit ang isang open face na helmet dyan at half face. Kung sa full face po, baka po hindi na magkasya. Pero wag po kayo mag-worry, meron po yung helmet hook. At kung meron pong D-ring ang inyong helmet, pwede nyo pong isabit ang dalawang helmet dyan sa mismong motorsiklo. Sa tabi ng U-box mga brother, nandyan po yung pinaka-snorkel system ng motorsiklo. Meaning po, hindi po yan basta-basta papasukin ng tubig. Wag lang po aabot sa ilalim ng kanyang upuan. At bago ko nga pala malimutan mga brothers, meron nga pala itong dalawang riding position pagdating sa ating mga paa. Pwede po natin na gawing standard or put forward para lang sa mga cruiser bike na nakikita natin na magagamit natin pag naglo-long ride tayo para hindi tayo basta-basta mangawit sa ride. Alright mga brothers, pag-usapan na natin kung anong meron sa makina nitong Venture 150 Standard Plus Edition. So naka 150cc ito mga brothers na naka-single ang kanyang cylinder,
4-stroke with 4 valves. Syempre pa naka-liquid cooled ang kanyang cooling system dahil po mataas ang compression ng motor. Naka-EFI na rin ito o naka-fuel injected po, kaya naman po may katipiran at may kalakasan na rin po ang performance ng kanyang makina. Syempre naka-CVT automatic ito dahil isa itong scooter na motor. Para sa kanyang dulo mga brothers, kaya nitong pumalo ng 16.3 horsepower at 8,500 RPM. Habang meron naman itong 14.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Electronic na lang po ang kanyang starting at wala na po siyang kickstart dahil ito na po ang uso ngayon sa mga latest na scooter. So mga brothers, pag-usapan naman natin ang upgrade version nitong Venture 150 na tatawagin nating Ultimate Plus Edition, no? So ito naman mga brothers, parehas naman sila ng body design at pagdating sa lighting system, parehas din silang naka-LED at naka-projector lamp, no? Sa wheels, same as same, at saka pagdating sa suspension system at iba pa. So ang pinakatatalakayin natin dito sa scooter na to o sa upgrade version na scooter na to ay yung kanyang mga features na dinagdag ng FKM. Unahin na nga natin dyan mga brothers ang front and rear na camera nito, no? So ang astig, meron siyang camera harap at likod na magbibigay sa atin ng security during ng ride, no? At hindi tayo basta-basta mag-aalala, no? At nilagyan na rin ito ng FKM mga brothers ng traction control para sa safety natin sa daan. Kung sakaling madulas ang kalye, hindi siya basta-basta magi-slide o sesemplang, no? At kinabitan na rin ito ng FKN mga brothers ng hybrid assist. So ano ba yun mga brothers? So yung hybrid mga brothers, assistant lang naman yan na tumutulong ng 0 to 3 seconds na arangkada sa motorsiklo para po lumakas yung arangkada niya at makatipid tayo sa gasolina. Actually yung ganyang features na una na po dyan yung Passion 125 ng Yamaha. Sumunod lang po itong si FKM dito sa kanilang Ultimate version, no? At ang kagandahan dito mga brothers, naka TFT display na yung motorsiklo, no? Naka LCD na po siya. At dyan marami tayong makikitang option at settings na gusto nating baguhin o galawin. Katulad po ng tire pressure monitoring. Ayan, makikita po natin dyan kung ilan na lang po ang karga ng hangin ng ating mga gulong, no? Alam ko pwede pa natin yan i-convert into a PSI, no? Ngayon naka BAR siya, no? Next naman mga brothers, information bar, no? So dito natin makikita ko ilan yung average speed natin, driving time, fuel consumption, and so on. At pag nilipat naman natin yan mga brothers, makikita naman natin dito yung QR code niya o yung kanyang apps connectivity. Pwede po nating i-connect ito via Bluetooth sa ating mga cellphone. So makikita rin po natin ang status ng ating motorsiklo dyan sa ating mobile phone, no? Sunod naman mga brothers, makikita na natin dito yung viewing ng camera. Harap at likod po yan. So pwede kayong tumakbo na ganyan ang setup ang gusto nyo. Pwede naman kasi kita nyo naman dyan yung odometer nyo, no? Yung speed meter nyo at iba pang mga importante kung gusto nyo lang naman. And then next, time and date settings. So pwede nyo pong baguhin yung date at saka yung oras kung gusto nyo po ng 12 hours or 24 hours na military ang setup. Alright, punta tayo sa pinaka main team ng panel mga brothers. Dito na natin makikita yung kanyang speed meter sa gitna. Tapos yung bilog dyan, RPM yan mga brothers. Dito sa kanan makikita nyo yung kanyang average fuel consumption. And then yung inyong tinakbo at voltage meter po. So makikita nyo dyan kung okay pa yung baterya nyo. Alongside yung inyong fuel meter and also yung odometer. At sa taas naman yung inyong orasan, no? Sa kaliwa naman mga brothers, makikita nyo dyan yung inyong traction control kung naka-on or off. Tapos yung kanyang temperature o environment temperature. Syempre pa yung engine temperature natin at yung ating trip meter kung ilan na yung tinakbo natin. And then we have a basic indicator dito, left and right, ABS, high beam, smart key indicator, and of course yung ating engine check, no? Umiilaw yan pag nakatigil yung motor. At meron din itong features na stop start, naka-indicate din niya kung naka-on or naka-off.
off, no? So antindi talaga ng display panel nito mga brothers, at hindi lang yan, around 7 inches po yung laki niya, no? Parang tablet po yan na naka-horizontal ang design. So kitang-kita mo kahit malayo ka, at auto adaptivity po ang brightness niyan, nagda-dark theme po yan or standard theme, o di ba? Ang astig. And pag-usapan natin yung kanyang handlebar, kung ano ba yung makikita rito mga brothers. Dito may mga changes din dito yung FKM. So kinabitan nila ito ng quality switches. Makikita natin dito sa left, nandyan yung adjustment pagdating sa kanyang TFT display. So, pwede nyo pong baguhin dyan. Hindi na hassle, hindi na kayo pupunta doon sa gitna para baguhin. Then, meron tayo dyang horn, left and right. And also yung adjustable levers ng preno natin dyan. Yan, na-adjust yan. So, up to 4 levels mga brothers. At meron tayo ritong handle grip na malaki naman para sa isang large na kamao. At syempre pa yung end bar na bakal na kinabit ng FKM. Sa kanan naman mga brothers, ang kagandahan dito, dinisign ng FKM na on and off yung traction control sa manibela. So kung sakaling may mga biglaan na rough road o off-road, pwede nyo pong off yung traction control para mas maganda po o mas may thrill po ang inyong riding experience pagka mag-off-road na po kayo, no? So meron siyang hazard dito. And then ang ating bukasan ng ilaw, electronic starting, at sa baba yung stop-start system, and also ang ating keyless features pagdating sa starting ng motor. Sa bandang gitna mga brothers, nandyan na rin ang ating USB charging port, at syempre pa ang ating gas tank na pumapalo ng 9.3 liters. Alright mga brothers, pag-usapan na natin ang performance adventure scooter ng FKM. Ito nga yung Venture 180. Siguro sa palakasan o paangasan ng performance pagdating sa adventure scooter in a small displacement package, ito na ata ang pinakaangat mga brothers. Based yan sa mga na-test ride kong ibang brand, no? So meron nga itong 180cc na single cylinder, single overhead cam na 4 yung kanyang valvula. Of course, naka-liquid cool dito dahil mataas po ang kanyang compression ratio. Meaning mga brothers, hindi po kayang palamigin ng hangin ang mismong makina ng scooter. Kaya nga makadulo nito mga brothers ng 18.2 horsepower at 8,500 RPM, at kaya namang sumibat nitong Venture 180 ng 17.2 Newton meter at 6,500 RPM. Yung kanyang power ratio mga brothers is pang 200cc na po. At naka-fuel injected na rin ito mga brothers, kaya naman kahit mataas pa ang cc nito, hindi naman ito ganung kalakasan ng sobra pagdating sa gasolina. Kung titignan natin yung scooter mga brothers, ay ibang-iba siya doon sa Venture 150 series, no? Much more aggressive at mas more sporty look tignan itong si Venture 180 ng FKM. Dito sa harapan mga brother, makikita natin na meron itong adjustable na windscreen. Syempre pa pagdating sa kanyang headlight, naka-projector lamp ito na nakahati sa dalawa. LED na rin niya mga brothers, dalawang low beam, dalawang high beam. Maganda rin ang pagkakaasinta ng kanyang daytime running lights na kulay puti. At ang kagandahan dito mga brothers, meron itong front facing na built-in na camera. Meron tayo rito conventional na telescopic port. At ang gusto ko rito mga brothers, naka-spoke wheel na rin ito at nakasetup ang gulong nito ng tubeless. So meaning mga brothers, hindi kayo basta-basta mahahassle kung sakaling maplat ang inyong gulong, no? At syempre pa naka-disc brake na rin ang harapan natin dito na preno with the ABS features na po yan for the safety natin sa daan. Dito naman sa likod mga brothers on the wheel, makikita na natin dito yung kanyang grab bar. Naka-extend po yan dahil po provision na yan lagyan ng top box. At syempre pa kung bibili kayo ng mga motorsiklo ng FKM, especially itong mga Venture series, may libre na po yung SEC na top box at helmet. Syempre, meron tayo ritong malaking LED na taillight, no? Napaka-visible po niyan, para pong ice drop na dulo yung dating pagkaka-design niya. Naka-external naman ang ating turn lights dito sa likod. Habang meron tayo ditong extended na rear fender, meron na rin yung ilaw ang sariling plaka at reflector sa magkabilang side ng motor at dito sa gitna, no? Ang gusto ko pa rito mga brothers, yung kanyang rear suspension po is naka-sub-tank na yan. So pagdating sa mga rough road o off-road, siguradong maganda rin ang performance, at in my own experience napakaganda ng suspension system nitong Venture 180 ng FKM. Meron tayo rito stainless na upright muffler. Ayan, kung titignan nyo naman, ready sumabak yan sa mga mabababang baha.
At syempre pa mga brothers, ang ating brake dito is naka-disc brake na rin po dito sa likod dyan na merong ABS na rin at meron din siyang traction control, no? So ang setup ng gulong din dito mga brothers is naka-spoke wheel din na naka-tubeless. At may tire size nga pala ito mga brothers dito sa harapan ng 110 by 80 at 14 inches. Habang dito naman sa likod mga brothers, meron itong 130 by 70 at 13 inches spoke wheel. Going sa electronic nitong Venture 180, pagdating sa kanyang LCD display dito sa meter panel, ang ganda ng kanyang pagkaka-design ng kanyang team mga brothers. So pag open nyo pala, makikita nyo na kagad dyan yung transition ng logo ng FKM. And then pagpasok nyo dito sa main team niya o sa meter panel, makikita natin yung speed meter sa gitna. RPM yung pabilog dyan mga brothers. Dito sa right side, meron yung ABS indicators, F mode o S mode, no? So yan po yung kanyang team design, no? Kung gusto niyo ng sports mode o standard mode, no? Pwede niyo baguhin yan. And of course, ang ating environment temperature at saka yung engine temperature. Sa baba naman yung ating trip meter, no? Sa kaliwa mga brothers, makikita natin yung total odometer nito, fuel meter natin, traction control, and of course yung RPM, engine check, voltmeter para sa battery, at ang ating clock pagdating dyan sa taas. Alright? And then ang ating left and right indicators, magkahiwalay na rin yan, and also high beam indicators, no? Pag pinasok natin ang settings ng panel mga brothers, makikita natin dyan yung setup. Under ng setup, nandyan yung language kung gusto nyo baguhin, units kung kilometer o miles per hour, interface settings kung yan nga yung sinasabi kung gusto nyo sports mode or normal mode, traction control setting, and then return. And then yung My Moto naman, makikita nyo dyan yung version ng kanyang apps, information bar, then maintenance, kung ano yung mga papamaintain nyo, makikita nyo rin. And also yung QR code kung gusto nyo pong i-connect yung cellphone nyo via Bluetooth dito sa mismong motorsiklo. At ang ating clock, kung gusto nyo baguhin yung time, format, and time settings, tsaka yung date po. And then yung diagnostic, nandyan yung ECU, diagnostic info, ABS diagnostic, and also yung tire pressure monitoring system ng mismong motor. Pwede na rin po nyo dyan ma-calibrate o ma-settings. And then yung exit, no? So ito po may size din na 7 inches, no? So kasing laki rin po ng tablet yung kanyang display meter panel, no? So napakaangas din nitong Venture 180 pagdating sa kanyang panel. Dito sa babang portion, makikita natin na two-way yung kanyang susian. Pwede po siyang physical key, yung disuksok po dyan sa pitan, and then pwede rin naman siya ng remote. It's up to you kung saan ka komportable. Dyan sa gilid, nandyan na rin ang ating fuel button and also seat button. Sa kabila naman, nandyan yung lug compartment and also yung ating USB charging port. Sa baba mga brothers, nasa mismong floorboard na rin po yung ating fuel tank at meron po itong size na 10 liters. So malaki-laki po ito, no, bago maubos. At syempre pa, based sa ating fuel consumption na nakuha dati dito ng nilong ride natin, pumapalo po ito ng around 35 to 38 kilometers per liter. Depende po yan sa riding behavior nyo, bigat at road condition na inyong daraanan. Alright mga brothers, dako tayo sa bike fitting pagdating dito sa Venture 180. For the reference mga brad, 5'4 lang po ako at meron lang din po akong reach pagdating sa braso ng 20 inches. So ganyan po ang itsura niya, no? Honestly, mataas po ang seat height nitong Venture 180 na umaabot po ng 800. Pero kung makikita nyo naman ako dyan sa motor, hindi naman ako ganun ka sobrang tingkayad. Plus, naka-stitch sole boots tayo dito. Kaya naman dumadagdag ang ating height dyan, no? Ayan, no? So, mataas din ang kanyang ground clearance mga brothers. Pumapalo po ng 200 mm. So, sa mga malalalim na lubaks, matataas na ham, kayang-kaya po ang daanan nito ni Venture 180. At syempre pa mga brothers, upright po ang ating riding position dito. Ang lapit ng manibela sa atin, so napakalus po ng braso natin dyan at hindi ito magbibigay ng sobrang pagod lalo na pagdating sa long ride. Siyempre pa, samahan na rin yan ng komportable at malapad na upuan na ino-offer nitong Venture 180 kaya naman hindi ito masakit sa wepax kahit mag long ride ka pa rito. Tapos yung position ng paa natin, pwedeng put forward or standard na magagamit natin sa long ride. Pagdating naman sa pillion mga brothers, na na-check ko ito, malambot din yung kanyang pillion section, malapad yung grab bar, pwede mo pwesto yung kamay mo, pwede sa likod at pwede rito sa bandang gilid. Siguro sila misis mo o mga girlfriend na iangkas nyo rito o kahit sino pang iangkas nyo rito, gaano kataas, siguradong hindi mahihirapang umangkas dito kay Venture
180. Kaya sa bike fitting mga brothers, ang pinaka talagang gusto kong sakyan itong si Venture 180. Para lang sa akin yon mga brothers ha. At based in my experience na sakyan itong tatlong motorsiklong ito. Meron nga pala itong color variant na pagpipilian na gloss black, gloss dark gray, at syempre pa gloss white, no? So mga brothers, nalatag na nga natin sa inyo ang mga specs and features ng Venture series ng FKM. Yan nga yung Venture 150 Standard, Venture 150 Ultimate at Venture 180 Performance Adventure Scooter. Ngayon sa presyo, pagdating naman sa cash price, meron itong 145,000 pagdating sa kanyang standard version dito sa Venture 150. At pagdating naman dito sa Venture 150 Ultimate version, pumapalo ito ng 168,000 pesos. At dito naman kay Venture 180 mga brothers, may cash price na 178,000 pesos. So mga brothers, kung interested po kayo, pwede nyo pong i-PM ang mga dealers ng FKM, nandyan na sa description ng video, or pwede nyo rin pong i-PM ang Sork Moto para ma-assist po kayo, lalo na kung kukuha kayo ng installment ng motor ng FKM para po mabilis ang inyong transaction. So mga brothers, mag-comment naman kayo kung ano yung nagustuhan nyo dyan sa Venture series ng FKM at kung ano po yung pasok sa budget nyo, di ba? So comment nyo na rin kung ano yung inyong mga palagay sa motor na ito at mga gusto nyo pang pa-improve, no? At syempre pa, good news, ang parts po o spare parts ng FKM ma-order nyo na po through online, no? I-ship na po nila yan via JNT. I-PM nyo lang po yung kanilang page, yan po ang FKM Motorcycle Philippines Customer Service. At kahit anong parts po ng FKM, yung mga phase out at mga bagong models nila, pwede po nilang isupply kung saan man kayo dito sa Pilipinas. Once again mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating comparison review. At magkita-kita pa po tayo dahil meron pong ilalabas na bagong motorsiklo ang FKM. Yan po ang mga 500cc series nila ngayong April. So mga brothers, ride safe and cheers!